Di nyo aakalain na yung simpleng prutas na santol ay pwede din palang maging ulam. Kaya nga for today's video ay gagawa tayo ng sinantol or ginataang santol. I know some of you ay alam na din po ito, pero para po sa mga hindi nakakaalam, yes po, pwede pong gawing ulam ang prutas na santol. Kaya naman, for today's video ay gagawa tayo niyan. At ayan nga, nilamas na natin sa asin yung kinayod na santol at ating pipigaan yan ng paulit-ulit. Ganyan yung proseso niyan guys, para matanggal yung asim. Alam naman natin na yung santol ay maasim. At ayan, pagkatapos nating pigaan ay nilagay natin sa tubig. Tapos ang gagawin natin yan ay pipigaan ulit natin yan. Bali 4 na beses nyong gagawin guys yung ganyan pagkatapos nyong lamasin sa asin. Para talaga nang sa ganon ay maalis yung kanyang asim. Matagal yung proseso nito, medyo effort talaga, pero worth it yung lasa sa mga nakatikim at alam na yung luto na ganito. Ay nako, napakasarap naman talaga. Talagang tataob yung kaldero nyo kapag natikman nyo yung finished product nung ating ginataang santol. At ayan, paulit-ulit namin yang pinigaan 4 na beses hanggang mabawasan yung asim niya. At sa isang kawali nga ay naglagay lang tayo ng konting mantika. Sinunod na natin yung bawang, luya, at syempre ang ating sibuyas. Igisa lang natin yan at isunod na natin ang ating karne. Mas okay guys kung ang gagamitin yung karne ay medyo may taba-taba pa, para mas malinamnam yung ating ginataang santol. At pagkatapos niyan ay hayaan lang nating maluto. At isunod na natin yung ating napigaan na santol kanina. Yung santol guys ay po pwede nyong iburo. Tanggalin nyo lang yung buto, then kayurin nyo yung laman, ilagay nyo sa isang garapon at lagyan nyo ng asin. Tumatagal siya ng mga ilang taon guys, para kung if ever kayo ay mag-crave na magluto ng ganito ay meron kayong maluluto. Tapos lagyan lang natin pala yan ng tubig. Mga 2 cups water lang yung ilagay nyo, depende. Hayaan nyo lang yung kumulo at maluto. At pag kumulo na siya at medyo naiga na yung tubig, at syempre kapag luto na din yung karne na ating sahog, ay ilagay na natin yung ating coconut milk or gata. Huwag nyong titiparin ito sa gata guys, para mas maging malinamnam, manamis-namis na maasim yung lasa ng ating sinantol. Pangit kasi kapag tinipid nyo sa gata, baka mas mangibabaw yung asim. Kaya dapat kung magluluto kayo ng sinantol, talagang wag nyong titipirin sa gata ng nyog. Hindi na pala namin napakita guys, nalagyan na yan ng asin at pampalasa. Hintayin lang natin na maiga yung kanyang gata. At syempre lalagyan natin yan ng sili para may sipa. Pwede nyo din namang hindi lagyan, depende. Pero mas okay guys kapag medyo may konting anghang, mas masarap siya. Yung ganitong luto guys ay talagang delicacy na po ito sa aming probinsya, na talaga namang hahanap-hanapin mo pag natikman mo ito. Kaya naman, shout out po sa mga nakakaalam ng ginataang santol, sinantol. Ito yung ulam na palagi ko nare-request dati sa mama ko na padalhan ako nung nag-aaral ako ng college. Dahil bihira ko lang siyang matikman. Masarap dito guys, yung talagang nagmamantika siya. Kaya I advise na kung magluluto kayo nito or susubukan nyo, wag nyo siyang titipirin sa gata. Dapat yung medyo nagmamantika, at talaga naman sinisigurado ko sa inyo, mapapakain kayo ng marami kapag ganito yung ulam nyo. Grabe, dito palang natatakam na ako oh. Parang gusto ko ulit kumain ng ganito. Kaya tara, kain tayo.